Ouch! Mariin siyang napapikit dahil sa sakit. Are you alright? Nag-aalalang tanong ni Demetrio. Napakurap-kurap siya at mabilis sa tumango. Yeah, nakita niya ang isang munting ngiti sa labi ni Demetrio. Nais man niyang mainis pero dahil minsan lang tong ngumiti, hinayaan na niya. Ano ba kasing iniisip mo? May bahid ng panunokso nitong tanong. Napatikim siya at agad na nag-iwas ng tingin. Iniisip ko lang kung anong kakainin para sa hapunan, sagot niya at bagya pang napataas ang boses niya. Oh, okay. Tugon ito na para bang di naman naniniwala sa sinabi niya. Huminga siya na malalim habang iniisip kung paano makakaalis ang awkwardness na nararamdaman niya nang maalala niyang kanyang tiyahin dahilan para mapalingon siya kay Demetrio. Paano mo nga pala napalayag si Auntie Celia na magsalita para sa akin at ilaglag ang sarili niyang asawa? Kilala ko si Auntie. Napakahirap niyang pakiusapan at napakahirap pang hanapin. Saan mo pala siya natagpuan? Curious diyang tanong. Simple lang. Tinawagan ko ang kuya mo at nalaman ko na may dalawa silang anak. Yung panganay niya kasing edad mo at wala dito sa syudad dahil nag-aaral pa. Yung pangalawa naman nasa middle school pa, hindi ba? Napakurap-kurap si Gretchen at hilaw na natawa. Di ka naman siguro nakipagkita sa pinsan ko, hindi ba? Nagkibit balikat naman si Demetrio. Don't worry. Nakipagkita lang ako sa kanya at tinawagan ang tiyahin mo. Sandaling tumigil sa pagsasalita sa Demetrio. Wala siyang balak na sabihin ng lahat kay Gretchen. Tapos anong nangyari? Sinabi ko sa kanya na hawak ko ang anak niya. Nasapo ni Gretchen ang sarili nitong noo. Illegal yung ginawa mo Demetrio. Wala ka namang ginawa sa bata, hindi ba? Nag-aalala niyang tanong. Nagbabaka sakali lang naman siya nang humingi siya ng tulong kay Demetrio. Di niya akalaing gagawa to na isang mapanganib na bagay para sa kanya. Paano na lang kung tumawag ng pulis ang tiyahin niya at ipinahuli ang asawa niya? Napatingin si Demetrio sa nag-aalalang mukha ni Gretchen bago nagsalita. Stop worrying about it. Kagaya ng sabi ko, wala akong ginawang masama sa kanya. Nagpunta lang naman siya sa eskwelahan ng anak ni Celia at kinausap ang teacher nito na hihiramin niya ang bata sa loob ng kalahating araw. Bumili siya ng maraming brain exercise quest at pinasagutan sa bata habang tinatakot niyang tiyahin ito. But of course, hindi niya po pwedeng idetalye kung anong pananakot ang ginawa niya. Pero habang nasa ganun silang proseso kanina, ay nakasimangot siyang lumingon kay Gretchen. Talaga bang pinsan mo ang batang yon, Gretchen? How can he be so stupid? Hindi nga halos marunong ang batang yon kahit simpleng addition sa mathematics. 5 plus 5 hindi niya alam ang sagot. Parang lahat ng good genes ng pamilya ninyo napunta lahat sa'yo. Isa pa, si Gretchen at George lang yata ang normal sa pamilya ng asawa niya. Lahat ng kamag-anak nito para mga siraulo. Normal lang kaya sa isang bata na ganun katanga? Di naman alam ni Gretchen kung matutuwa siya o hindi. Pero sa kabilang banda, bahagya siyang nakahinga ng maluwag. Bakit hindi mo naman sinabi ka agad sa akin? Naiinis niyang wika. Di na sana siya nag-alala ng ganun. Nagbibiro lang naman ako ani Demetrio sa seryosong ekspresyon. Sinamaan naman ang tingin ni Gretchen ng lalaki. At nakakatawa ba yung biro mo? Yup, your expression is so funny. Kahit na nakakainis sa Demetrio ngayong araw, bakit hindi niya tuluyang magalit sa lalaki? Isa pa, nagbibiro ito pero napaka-seryoso naman ng mukha. Siguro kung sasabihin ni Demetrio na nakapatay na ito ng tao, maraming maniniwala sa lalaki. Subalit, hindi pa rin turuyang nabura ang pag-aalala niya sa ginawa nito. Kung sakali pang nagsumbong sa pulis ang tiyahin niya at nakulong ang asawa niya, hindi niya alam kung ano ba ang gagawin niya. Pero sa kabilang banda, nagpapasalamat pa rin siya. Naisahan nito ang tiyahin niya at nagkukumahog talaga sa pagpunta sa studio para isiwalat ang katotohanan. Ngayong naresolba na ang problema niya, unti-unti na ring nawawala ang issue tungkol sa kanya. Pati mga online influencers ay tumigil na sa paggamit sa kanya bilang content. Tungkol naman sa nanay at tiyahin niya, sigurado siya hindi pagagalaw ang mga ito base sa nangyayari ngayon. Napasulyap siya sa kanyang reading account. Pataas ng pataas ang followers niya at kasalukuyan ng nasa milyon ang nakafollow sa kanya. Maraming sumusuporta sa kanya pero may ilan pa rin naman na kino-question ang kredibilidad niya. May ilan na rin nagtatanong kung balak niyang makipag-collaborate at kumita bilang advertiser.
Pinili niyang i-uninstall ang software pansamantala. Babalik na lang siya kapag kalmado ng sitwasyon. Nagpapasalamat siya at may mga tao pa ring naniwala sa kanya sa kabila ng issue na kinakaharap niya. Wala siyang balak na samantalahin ang sitwasyon at pagkakitaan ng issue. Pagkatago niya sa kanyang cellphone, napalingon siya sa may bintana at napagtanto na hindi yun ang daan pabalik sa apartment nila ni Demetrio. Kaya't nagtataka siya na mapalingon sa lalaki. "Saan tayo pupunta, Demetrio? Malapit na tayo." Tanging sagot ng lalaki. Ilang sandali pa napatitig si Gretchen nang papasok na ang sasakyan sa loob ng isang pamilyar na bakuran. Nanlaki ang kanyang mga mata na makitang nasa harap na sila ng pamamahay ni Grandma Marie at Grandpa Daichi. Marahas siyang napalingon kay Demetrio. Bakit sila narito? Katatapos lang ng live broadcast at baka nakita ng dalawang matanda ang segment kung nasan sila ng pamilya niya kanina. Isang malaking pagkakamali ang bumalik dito sa ngayon. Natataranta siya habang nag-iisip na idadahilan niya, kaya hindi niya namalaya na nakababa na pala si Demetrio sa sasakyan at binuksan ang pinto sa gawin niya. Labag sa loob siyang lumabas ng sasakyan. Tumayo lang sa isang tabi habang pinapanood si Demetrio na naglalakad na papunta sa bahay. Nang mapansin siya ng lalaki na hindi siya sumunod dito, bumalik si Demetrio papunta sa gawin niya at hinawakan ang kanyang kamay. Bago pa man siya makahuma, hila-hila na siya ng lalaki papasok sa bahay ng lolo at lola nito. Nang tuluyan nang makapasok si Gretchen sa loob, agad niyang napansin ang kakaiba sa paligid. Sobrang linis na ng buong lugar at naglagay pa nga ng mga decoratives sa bawat sulok. Agad silang sinilubong ng mag-asawa na para bang kanina pa naghihintay ang mga ito. Isang malawak na ngiti ang binungad sa kanya ng dalawa. "Welcome home, Gretchen," baling ng mga ito. Agad na naot sa kanyang ilong ang mabangong aroma ng pagkain. Napasulyap siya sa bandang kusina at nakita puno ng iba't ibang klase ng putahe ang mesa. Mabilis na napansin ni Marie kung saan nakatingin si Gretchen, kaya naman agad tong nilapitan ng ginang at hinila papuntang kusina. "Alam kong gutom ka na, kaya naganda ako na maraming pagkain para sa'yo. Kumain ka ng mabuti, okay?" Umangat ang isang kilay ni Demetrio. Alam niyang hindi ang gina ang nagluto ng mga pagkain. Sigurado siyang niluto yon ng mga chef sa mansyon. Maging ang paglilinis at mga bagong dekorasyon sa bahay ay ang mga kasambahay nila ang gumawa. Sinabihan lang naman niya kanina ang kanyang lola na dadalhin niya ulit si Gretchen sa bahay nito, pero hindi niya inaasahan na maghahanda ng bonggang-bongga ang ginang. Mukhang gustong gusto talaga ng lola niya si Gretchen. Bukod sa pagkain, isang set ng alahas ang binigay ni Grandma Marie kay Gretchen. Agad namang namilog ang mga mata ng huli, lalo pat nang makita niyang muli sa isang luxury brand ng alahas. "Para saan po ito, Grandma?" "Ipagpalagay natin na itong unang beses na nagkita tayo bilang asawa mong apo ko." Nakangiting sagot ni Grandma Marie. "Pero Grandma," marahan na umiling ang ginang. "Ngayon ang formal nating pagkaharap. Wala nang mga magulang ni Demetrio kaya kami ang tatayo sa lugar nila. At matagal ko nang inihanda ang regalong yan para sa magiging asawa ng apo ko, kaya tanggapin mo na kung ayaw mong magtampo ko sa'yo." Puno ng emosyong napatitig si Gretchen sa regalo ni Grandma Marie. Pakiramdam niya maluluha siya, hindi dahil mahal ang regalo nito, kundi dahil ramdam niya ang pagmamahal ng matanda sa kanya. Bagay na hindi niya naranasan sa kamay ng mga magulang niya. Isa pa, pareho ng matatanda ang dalawa, kaya ayaw niya nang maabala pa ang mga ito. Ilang sandali pa, humugot din ng isang envelope si Grandpa Daichi at iniabot sa kanya. "Ito rin ang regalo ko para sa iyo, Gretchen." Namilog ang mga mata ni Gretchen at wala sa sariling tinanggapang envelope na naglalaman na makapal na pera. Walang lakas siyang napalingon kay Demetrio para humingi ng tulong sa lalaki. Alam ni Demetrio na hindi natutuwa ang dalawang matanda sa pagtatago niya sa tunay nilang pagkatao mula kay Gretchen at sigurado rin siya na ginagawa ito ng mag-asawa para bigyan siya ng babala kaya hindi na siya kumontra pa. "Tanggapin mo na. Malaki ang pensyon ni na grandma at grandpa kaya wala kang dapat na ipag-alala. Bilang shareholders ng Dynamic Group of Companies, buwan-buwan nagkakalaman ng accounts ng mag-asawa ng ilang milyon bilang shares ng mga ito. Kaya naman talagang hindi sila naghihikahos pagdating sa pera." Wala nang nagawa pa si Gretchen kung hindi tanggapin ang regalo ng mag-asawa at buong puso na pinasalamatan ang mga ito.
Di naman nagustuhan ni Marie ang pagiging masyadong formal ni Gretchen. Mas nais niyang feel at home ang babae sa kanya kaya tuloy niya na itong hinila papasok sa kusina at pinaupo sa silya. Narinig ko mula kay Demetrio na mahilig ka sa maanghang na pagkain kaya naman nagluto talaga ako ng mga spicy foods. Subukan mong tikman ang mga ito. Tila nakalimutan na ni Marie na may apo siyang lalaki magmula na makilala nito ang asawa niya. Hindi siya mahilig sa maanghang na pagkain. Ilang subo pa lang ginawa ni Demetrio, mabilis na namula ang kanyang pisngi. At dahil nga medyo may kaputian siya, halatang halata ang pamumula ng kanyang mukha. Daig pa niyang lasing. Yun ang unang beses na makita ni Gretchen ang ganitong mukha ni Demetrio. Hindi niya tuloy alam kung matatawa siya o maaawa sa lalaki. Excuse me, may kakausapin lang ako saglit. Paalam ni Demetrio at nagtungo na sa balkonahe para maiwasan ang maanghang na pagkain sa hapag. Wala pala tong batang to eh. Ang weak. Hindi niya kaya na kaya unting anghang lang. Naiiling na ani Grandma Marie. Mahina namang natawa si Gretchen sa paraan ng pagsasalita ni Grandma. Madalas niyang marinig ang salitang weak sa kahit na sino ngayon bilang ekspresyon. Marunong pala kayo sa ganyan, Grandma? Proud namang ngumiti si Grandma Marie. Naman, sa loob ng 2 araw ng pagbababad sa social media para tingnan ang development ng issue tungkol kay Gretchen, marami siyang bagong salitang natutunan. Nang makabasa siya ng masamang balita na ibinabato sa granddaughter-in-law niya, nakipagbardagulan din siya sa social media para ipagtanggol ang babae. Kaya naman, iilan sa mga salitang gaya ng weak, bobo, ATM at marami pang iba ang nalaman niya. Kagaya na lang ng mga salitang keep fighting Gretchen, XOXO. At dahil nga natuto siya ng mga ganong salita, natutuwa siyang gamitin ang mga iyon. Ngayong kausap niya si Gretchen. Feeling niya hindi siya napag-iwanan at nakakasabay siya sa henerasyon ngayon. Gustong gusto niya talaga si Gretchen. Dati ang akala niya mabait na bata lang to at may busilak na puso handang tumulong sa mga nangangailangan. Subalit matapos marinig ang pinagdadaanan nito mula sa kamay ng sarili nitong mga magulang, halos hindi sila makapaniwala na ganon ang pagtrato ng mga ito sa babae. Mabuti na lang, lumaki pa rin tong mabait sa kabila ng lahat. Oo nga pala, Gretchen, may papakita ko sa'yo. Ani ng ginang at naglabas na isang album. Pinahanda niya yon sa kasambahay nila kanina at pinala dito sa bahay na pansamantalan lang tinutuluyan para ipakita kay Gretchen. Habang inililipat ni Grandma Marie ang pahina ng album, isang larawan ng batang lalaki ang nakakuha ng atensyon niya. Hindi ba't natigil siya sa pagsasalita nang malakas sa tumawa si Grandma Marie. Talagang madali lang mapansin na si Demetrio yan. Tingnan mo, halos wala namang pinagkaiba sa mukha niya ngayon. Nakangiti nitong turan. Eto pa, nakangiti lahat ng batang kasama niya sa larawan at siya lang napakaseryoso ng mukha na parabang malaking tao na kung umusta. Dagdag pa ng ginang. Nakasuot na isang itim na suit ang batang bersyon ni Demetrio. Matapang ang mga mata nitong nakatitig sa kamera at wala man lang kang ngiti-ngiti ang mukha nito. Nalaman niya, maagang nawala ang mga magulang nito dahil sa isang aksidente. Siguro nakaapekto yon sa lalaki kaya't malamig ang pakikitungo nito sa lahat at parang hindi marunong ngumiti. Pero ngayon napagtanto niya, kahit buhay pa ang mga magulang nito noon, sadyang ganun lang talaga ang itsura ni Demetrio. Malamig at may bahid ng pagka-arogante ang aura. My goodness! Paano na lang kung mamamana ng anak nila ang characteristics ng lalaki? Baka hindi rin to marunong ngumiti. Kahit na bata pa mukhang old-fashioned at parang pasa ng buong daigdig. Siguro ang cute pa rin. Sa kaisipang yon, hindi niya mapigilan ang sarili niya na mapahagikik. Hindi ba nakakatawa siya? Di naman ganito ang mga magulang niya. Saan kaya nagmana ang batang yan? Tumango naman si Daichi bilang pagsang-ayon. Tamang sabi ng Grandma Marie mo, Gretchen. Napakatahimik ng batang yan. Obsessed pa sa trabaho kaya hindi nakahanap ng girlfriend noon. Pinakilala na namin yan sa kahit na sino pero walang nakakakuha ng interes niya. Nagpakawala na isang malalim na buntong hininga si Daichi bago nagpatuloy. Kaya ikaw, huwag kang mag-aalangan na sabihin sa amin kapag sinaktan ka ng aming apo. Ako mismo ang didisiplina sa batang yan. Pero may isa lamang akong pakiusap sa iyo, Gretchen. Sana, mapagbigyan mo ang hiling ng matandang to. Napakurap-kurap si Gretchen, lalo na tila nagpapaawa ang matanda.
Tumikhim siya na isang beses bago sumagot. Ano po yon, Grandma? Sumulyap muna to sa asawa bago binaling ang tingin sa kanya. Pwede bang wag mong hiwalayin ang apo namin kahit anong mangyari sa hinaharap? Sandali siyang natigilan at hindi nakasagot. Paano niya sasagutin ang kahilingan ng lolo ni Demetrio kung napagkasunduan na nilang dalawa na maghihiwalay sila pagkatapos ng kalahating taon? Di naman niya kayang saktan ng damdamin ng mga ito, pero hindi rin siya po pwedeng magbitaw ng pangako na hindi niya rin naman matutupad. Napapitlag din siya nang hawakan ni Grandma Marie ang kanyang kamay na nasa ibabaw ng mesa at marahang pinisil. Oo nga, Iha. Please, wag mong iwan ang apo namin, okay? Umawang ang kanyang labi at hindi siya nakasagot. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa dalawa na para bang maiiyak na sa harapan niya. Alam mo kasi, nung una, labis na nag-aalala si Daichi tungkol kay Demetrio. Tinulak na namin ang batang yan na humanap na mapapangasawa niya pero walang nangyari kaya akala namin lalaking gusto niya. Natatakot kaming maputol ang lahi namin, Iha. Halos lumuwa ang mga mata ni Gretchen sa narinig. Di naman sa ayaw niya sa bakla pero siya mismo ang patunay na hindi talaga bakla si Demetrio. Pero wag kang mag-alala, hindi pala talaga siya bakla. Ngayong may pinakilala na siya bilang asawa na wala nang agam-agam namin. Kaya sabihin mo lang sa akin kapag inapik ka ni Demetrio, kaming dalawa ng asawa kong bahala sa batang yan. Napasulyap si Gretchen sa balkonahe kung saan naroon si Demetrio. Sakto namang binabana ng lalaki ang cellphone nito at naglakad na papasok sa loob. Kinagat ni Gretchen ng pang-ibaba niyang labi at nag-iwas ng tingin. Natatawa pa rin siya sa kaisipang na pagkamalang baklang asawa niya. Kung pwede pala niyang ipagsigawan na hindi tuluyang matatapos ang lahi ng mga ito dahil dala lang naman niya ang anak nila ni Demetrio. Pinaningkita ni Demetrio ng mata ang dalawang matanda, lalo na nang mapasulyap siya sa album na nasa mesa. Kita niyang nakakalokong tinginan ng mag-asawa na para bang iniinis siya. Sigurado siya na naman ang pinag-uusapan ng mga to. Grandma, alam mo bang may batas na bawal magpakalat ng mga maling impormasyon? Sarkastiko namang natawa si Marie at nakipagsukatan pa ng titig kay Demetrio. E di magtawag ka ng pulis at ipaaresto mo agad ako. Pagkatapos itong sabihan ng mga katagang yon, mabilis tong nagtago sa gilid ni Gretchen. Poprotektahan naman ako ng granddaughter-in-law ko, mayabang nitong ani. Kulang na lang irapan ni Demetrio ang ginang. Bahagya niyang tinulak ang kanyang lola palayo sa asawa niya at pinaghiwalay ito at si Gretchen. Malalim na ang gabi, di pa ba tayo uuwi? Tanong niya kay Gretchen. Napawi ang ngiti sa labi ni Marie. Aalis na kayo ngayon? Malungkot nitong tanong na para bang ayaw na nitong pakawalan si Gretchen. Nilingon ni Gretchen ang ginang at matamis ng nitian bago niyakap. Gabi na po kasi, kailangan nyo na rin pong magpahinga. Pero kung gusto po ninyo, pwede naman kaming dumalaw ni Demetrio dito every weekend. Masuyong napangiti si Marie. Wala talagang singbait ang granddaughter-in-law niya. Di tulad ni Demetrio, matalino nga sa negosyo, kinulang naman sa emotional intelligence. Di nagtagal, sumakay na sa sasakyan sina Demetrio at Gretchen at tuluyan ng nilisan ng bahay ni na Daichi at Marie. Hatid tanaw ng mag-asawang dalawa habang papalayo ang kotseng sinasakyan ng mga ito. Huminga na malalim si Gretchen kasabay ng pagsandal niya sa upuan. Sobrang nakakataba ng puso ang pagmamahal na pinakita sa kanya ng mag-asawang Yamoto. Nakaramdam din siya ng kaunting takot na baka masanay siya at hahanap-hanapin niya ang pag-aalaga at atensyon ng mga ito. Nitong mga nakarang araw nga, hindi niya maiwasang makaramdam ng inggit kay Demetrio. Kahit wala ng mga magulang ng lalaki, may mapagmahal naman tong lolo at lola. Tapos siya, humigpit ang pagkakahawak niya sa wooden box na dala pa rin niya hanggang ngayon. Sa palagay niya ay nagsisimula pa lang na maghilom ang mga sugat niya sa nakaraan. Maraming salamat, Demetrio. Puno ng emosyon niyang sambit. Labis-labis ang pasasalamat niya sa lalaki sa ginawa nito para sa kanya. Bukod sa tulong nito, alam niya, sinadya siya nitong dalhin sa bahay ng lolo at lola nito. Sobra-sobra ng trauma ang inabot niya sa sarili niyang pamilya kaya hinayaan ng lalaki na ituring siyang pamilya ng mag-asawa at inaalagaan pa siya. Mukha lang talagang walang pakailamang asawa niya pero ang lalaki ang pinaka-maalalahaning tao na nakilala niya. Kung magmamana dito ang anak nila sa tingin niya, isa yung napakagandang ideya. Hindi mo na ako kailangan pasalamatan.
Parang halos lahat naman yata ng mga nakakainis na kamag-anak ay, my parents are both dead at pinalaki ako ni na grandma. Yung uncle at auntie ko kasama ng mga kamag-anak nila. Nais din naman lang kami ng pera ng pamilya namin. Gaya ng mga kamag-anak mo ay kung ano-anong kabalastugan din ang ginawa nila para magtagumpay. Walang ibang ginawa ang pamilya ng Uncle Rohel niya sa mga nakalipas na taon kung hindi ang pagtangkang sirain ang buhay niya para makuha ang kontrol sa buong dynamic. Mukha lang silang mabuti but they are all evil inside. Kaya nga nagkaroon sila ng koneksyon ni Gretchen dahil sa siraulo niyang pinsan na si Kevin. Pati na nga ang tiyahin niya, sobrang laki na ng atraso sa kanya. Magpasalamat na lamang talaga ang mga ito at pinalampas niya ang lahat ng kalokohan ng magpamilya dahil buhay pa ang grandparents niya. Pero hindi sila dapat magpakakampante dahil madaling magpatawad ang isang kagaya niya. Sa kaisipang iyon, nagdilemang mukha ni Demetrio at dahil nga abala siya sa sarili. Di niya agad napansin ang reaksyon ng asawa niya. Nagsalubo ang kilay ni Gretchen sa narinig. Pareho ng matanda si na grandma at grandpa. Kahit hindi mababa ang pensyon ng dalawa, hindi dapat kami ng pamilya nito ang pera ng mag-asawa. Paano nila nagagawa sa sariling magulang nila ang bagay na yon? Galit niyang bigkas? Gulat namang napatingin si Demetrio sa babae. Ngayon na lang napagtanto na may mali sa nasabi niya. Baka isipin ito galing talaga sila sa mayamang pamilya at mabuking siya ng tuluyan. Sobra naman sila. Hindi rin naman siguro madali ang pagpapalaki ni na grandma at grandpa sa kanila tapos ngayon aapihin lamang nila ang dalawa? Parang wala na silang utang na loob sa lagay na yan. Dapat protektahan natin si na grandma at grandpa, Demetrio, pagpapatuloy nito. Nakahinga na maluwag si Demetrio na hindi gaya ng iniisip niya ang pagkakaintindi ni Gretchen. Ang cute pa rin ito kahit na mukhang galit na. In fact, ang kausap niya kanina ay si Jomar. Binalita na agad sa kanya ng lalaki ang impormasyon na nakalap nito. Base sa nakalap kong impormasyon, parehong taga-probinsya sina Teresa at Gary. Simple lang ang relasyon nila. Nagpakasal sila noong 1992 at taong 1993 ipinanganak ni Teresa si George Miranda. 4 na taon na nakalipas ay umalis na sa probinsya at lumawas sa syudad. Iniwan sila sa kamag-anak nila si Garrett para makapagtrabaho silang dalawa. Tapos taong 1998, pinanganak naman si Gretchen sa isang ospital malapit sa pinagtatrabahuhan nila. Taong 2003, nang bumalik sila sa probinsya, tapos na dala ang anak nilang babae. Anything else? Tanong ni Demetrio. Habang ina-analyze ang lahat, may bahay silang inuupahan dati nung nasa syudad pa sila. At pinalitan na ng bagong building. But here's the catch. Nahanap ko ang dating landlord at nabanggit niya na totoo ngang may anak na babae ang mag-asawang Teresa at Gary. Napatango-tango naman si Demetrio. Tugma naman ang impormasyon na binigay ni Jomar bilang patunay na anak nga ng mga ito si Gretchen. Pero may kakaiba pa rin, Master Colin? Nag-aalangan na sambit ni Jomar. Mabilis na nagsalubong ang kilay ni Demetrio. What is it?